Araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so ito po yung tungkol dun sa insidente na yung teacher ay talagang nagalit, sumabog siya no, sa galit dahil po sa mga bastos na kanyang mga estudyante. So, meron nga bali-balita na sabi pinatatanggalan daw po ito ng lisensya sa pagiging guro. Kung saan naman tinalakay natin nung nakaraan at pinagtanggol ko naman dahil hindi po naman masasabi nga na dapat na talagang yung kanyang sinabi sa mga estudyante magiging justification para matanggalan siya ng lisensya. Kasi may mga bagay-bagay na dapat tignan din po rito. At ito sa pagkakataong ito, nagdesisyon na po si VP Sara. At ang sabi nga ron sa balita, ang desisyon nga raw po ni Vice President Sara ay ito, tao lang tayo lahat. And Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte says she ordered one of the Department of Education regional offices not to penalize the teacher. Good job, ma'am. Yan, salute. Di ba? Tama ho yan. Ah, who went viral for scolding her students while streaming the incident live on TikTok. Sabi niya rito, tao lang tayong lahat tayo inaabutan ng galit. Oo nga, siya nga nanununtok pa. Di ba? Oo. Although isang beses lang naman niyang ginawa yun. Pero, narinig ko kasi yung paliwanag yan ni VP Sara dati. After that incident, nananapak siya ng sheriff dahil nga naman siya yung mayor. Siya yung mayor, meron siyang pakiusap na wag mo munang gawin yan kasi may paglilipatan. Kaya lang hindi pa naman akma yung lugar para mailipat sila. So, i-delay muna. Kaso makulit yung sheriff. Nabuwisit siya ngayon kasi naipit na siya eh. Sinapak niya. Alam niyo ba, sabi niya, mula noon, 2 years, na-trauma ako dun. 2 years yan bago ako naka-move on sa ginawa kong yun. At hindi na nga po niya inulit. 'Di ba? So, kaya nakaka-relate siya rito. Kaya yan, hindi niya pinarusahan. Alright? And then, sabi niya, ang depensa kasi ng teacher, hindi niya daw akalain na naka-online siya. Now, ma'am, dapat naman po kasi habang kayo po ay nagtuturo, abay tigil-tigilan ang pagba-vlog. Okay? Kasi hindi natin alam na baka nakabukas pala ang camera, 'di ba? Paano kung kayo nangungulangot o kayo nagme-makeup di napanood kayo ng madla, 'di ba? At na mamaya doon pa lang mai-report na kayo sa DepEd na hindi kayo nagtuturo, nagti-TikTok kayo, 'di ba? So lubay-lubayan niyo 'yan. Alam niyo dapat nga po kapag ka ganyang oras ng klase at hindi naman kailangan ng mga estudyante ang mag-research, dapat no cellphone. 'Di ba? Ganon din sa teacher. Walang cellphone, no gadgets. Hindi yung hindi yung tawag dito, yung nakakapag-social media kayo. Sabi nga ni Ed Dalde, ngayon lang tumama ang desisyon ni Tambalos Losara. 'Di ba? Alright. And again, ang sabi nito, paano naging tama yan? On duty ka, nag-TikTok ka, at hindi lang yung pinahiya niya mga estudyante. Okay, naging tama naman po yung ginawa niyang yung pagpahiya niya sa estudyante. Alam mo, para sa akin po, tama lang naman pagalitan yung mga estudyante. Dahil iba na ho estudyante ngayon. Mga bastos na. Sabi ko nga, mas kikay pa yung elementary sa teacher nila eh. Kung napanood nyo yung video, obserbahan yung maigi, yung galaw ng kanyang mga mata, nagsisermo na siya, o galit na siya, pero may estudyante pang dumadaan pa sa harapan niya. Kami noon, magalit lang teacher namin, pukpukin lang ng stick ang blackboard ng 2 beses. Tahimik na ako. Tahimik na kaming lahat. Dahil ayaw namin na may lumipad na eraser. Hindi, ang iniisip namin noon, kawawa naman si ma'am. Yun ang iniisip namin noon. Kasi nga, ang sabi ng teacher namin, sa inyong kakulitan, ang nababawas sa aking dugo ay isang baso. Isipin mo yun. Dahil sa kakulitan namin, isang basong dugo ni teacher ang mawawala sa kanya. 'Di ba? Sa akin lang dito, kaya ako pabor dito sa panig ng teacher, kasi alam kong totoo na talagang kahit sino, sasabog ka sa galit pag ganun ang mga estudyante mo. Isipin mo, ano ka, professional ka, nag-board exam ka, tapos yung mga estudyante mo, mga pasaway.
Kung kayo may kilalang teacher, tanongin niyo na lang, lalo yung mga nasa public school, kamusta ang mga estudyante? Mahirap po ngayon ang kalagayan ng mga teacher sa totoo lang. Bakit? Sila ang sinasabi na pangalawang magulang ng mga bata. Tama. Nung araw, panahon natin, ng mga parents, sinasabi rin po yan. Sila rin ang ikalawang magulang. 'Di ba? Tama rin yun. Ang hindi po nagbago yung pagiging pangalawang magulang nila. Pero ang kanilang kakayanan, kalayaan na magdisiplina ng mga bata in their own capacity bilang mga professional, yun po ang nagbago. Bawal ibagsak ang isang bulakbol na estudyante. Bawal makagalitan. Anak ng putya, hindi ka na nga ginagalang. Bawal pag makagalitan. Pagka pinagalitan ng teacher, yung nanay susugod, tatakbo kay Tulfo. Di ba si Tulfo naman, um, ipakukulong po namin kayo. Sisiguraduhin ko na makukulong ka. Unless, isurrender mo ang lisensya mo sa PRC. Anak ng putya, isang ugok. Di ba? Hindi titignan kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng mga guro. O araw-araw sa kalbaryo kapag ka napunta sa'yo ang pinaka mga sutil na estudyante. 'Di ba? Kaya ako pabor ako dito. Yeah, tama, parang America style. Alam niyo, hindi ho ko pabor doon sa manggagaya tayo ng sistema ng pagtuturo sa ibang bansa. Bakit kanyo? It is a case-to-case basis. Iba ang kultura ng mga Amerikano, iba ang kultura ng mga Thai. Sa Thai, hindi sila nagbabagsak kasi nga mga late bloomer daw yung mga ob-ob. Oh, sa kanila 'yun. Sa Pilipinas, ano ang kultura natin? Ano ang klase ng disiplina natin? Dapat i-apply o ibase ang klase ng pagdidisiplina, ang pagtuturo sa ating sariling kultura. 'Di ba? Hindi yung gagayahin yung ibang bansa, gayahin natin ang Poland, 'di ba? Hindi tama yung gano'n. Meron tayong sariling problema sa bayan natin pagdating sa learning ng mga bata. Yun ang i-address, yung kultura natin, yun ang tapatan. Oh. Kaya ako dito, natutuwa ako rito sa naging desisyon ni Bibi Sara na huwag pong parusahan. Dahil pag pinarusahan yan, tandaan nyo, marami hong mga teacher nga rin ako nakita na nag-upload ng kanilang saloobin dito na sabi nga nung iba, mahirap magturo dito sa Pilipinas. Kasi konting mapagalitan mong estudyante mo, Rafi Tulfo in action ka. Tatanggalan ka ng lisensya. Ah, Dinala pa ng mga magulang ang estudyante sa eskwelahan para daw matuto. Pero ayaw naman nilang madisiplina, 'di ba? Kaya ito, good job. Oh, pabor po ako diyan. Alright? So isang maikling komento lang naman. Alam mo naman pagka tama, purihin po natin. Pagka mali, doon natin punahin, 'di ba? Katulad niyan pagka mga pro-China China, oh, punahin natin 'yun. Kaso nga sino-comment pagka China na usapan Alright, so next topic naman natin.